Meron lang tayong isang layunin. At ano ito? Para tulungan harapin ang krisis na hinaharap ng taong bayan sa ngayon. Mabigat itong krisis na to. Mas mabigat pa itong krisis na ito kaysa krisis noong COVID. Mahirap talaga. Ang inaalala ko, kami, like Mike Defensor, Mayor Baste, ang inaalala namin, ang Metro Manila. Bakit? Ang Metro Manila, ang unang tatamaan ng matindi ng krisis na ito. Makasama, unang-una, gusto ko lang pasalamatan ang tao nang dahil sa kanya ay nandito tayo lahat ngayon. Siya ang nagbukas ng pintuan para sa pag-uunawaan at pag-akaisa. Mga kaibigan, palakpakan po natin Mayor Sebastian Baste Duterte. Bago po tayo magkaisa, kinakailangan talaga magkaunawaan muna tayo. Hindi naman lahat ng bagay ay magkasundo tayo, pero unawain natin ang bawat isa. Meron lang tayong isang layunin. At ano ito? Para tulungan harapin ang krisis na hinaharap ng taong bayan sa ngayon. Mabigat itong krisis na to. Mas mabigat pa itong krisis na ito kaysa krisis noong COVID. Mahirap talaga. Ang inaalala ko, kami, like Mike Defensor, Mayor Baste, ang inaalala namin, ang Metro Manila. Bakit? Ang Metro Manila, ang unang tatamaan ng matindi ng krisis na ito. Kung iisipin natin, Metro Manila is highly dependent sa mga probinsya sa supply ng pagkain. Ngayon, kung wala ng transportasyon dahil mahal ang diesel at fuel, paano makakarating ang pagkain dito sa Metro Manila? Gutom ang tao. Ngayon, kapag kagutom ang tao, kahit marami kang pera, hindi po pwede. Magkakaroon ng riot dito, riot doon, chaos dito, chaos doon. Magulo yun. There will be violence. Ayaw natin mangyari yan. Kami sa Mindanao, hindi naman kami masyadong tatamaan siguro dahil self-reliant ang Mindanao. May pagkain, kumpleto. Pero ang inaalala namin, yung Metro Manila. Dahil marami din ang mga taga Mindanao, kapatid natin na nasa Metro Manila ngayon dahil nandito nga lahat ng oportunidad sa Metro Manila. Kaya nagsapalaran sila dito. So, kinakailangan talagang magsama-sama tayo, magkaisa tayo para harapin ang problemang ito. Kagaya nga ng sinabi ni Mike Defensor, mabuhay ang sambayanan. Mabuhay ang mga Pilipino.
Mabuhay ang mga Pilipinas! Nayawa na. Pati ako nahawa na sa mga Pilipinas na to. Utang ina. Wala naman akong sinisinghot. Bakit ako naging mga Pilipinas? Yan si Mike. Maalala ko, pumasyal kasi si Mike sa Davao. Ngayon, sabi ko, ano kaya nakain ito? Dahil matagal kami hindi nagkita ni Mike. Ang huling pagkikita namin ni Mike, noong nagsama kami para pababain yung dating Pangulo, si Joseph Estrada. Doon kami nagsama. Ngayon, sabi ko, ano na naman kayo iniisip nitong Mike Defensor na to? So, nandun sa Davao. Pinaliwanag niya sa akin kung ano. Kaya, nagkasundo naman kami, ako, si Mike Defensor, at si Mayor Baste. Kaya, yun ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Kaya isang palakpak o isang bagsak para kay Mike Defensor. Dalawang bagsak para kay Mayor Baste Duterte. Maraming salamat sa inyo at sana patuloy na magsama-sama tayo. Thank you so much. Thank you so much, sir. Maraming salamat po. Bigyan natin siya ng isang bagsak. Ay, hindi. Turuan ko kayo ng isang bagsak. Pag sinabing isang bagsak, ganito lang. Okay, 1, 2, 3. Isang bagsak. Dalawang bagsak. Okay, thank you. Okay, maraming salamat po, Honorable Bebot Alvarez. Palapan po natin muli si Honorable Alvarez. Yes. Okay, so, alright. So I'm sure lahat po tayo dito may kanya-kanyang kwento kung bakit tayo nandito ngayon. Tama po ba? Yes, mentor. Yes? Do you also have your own Duterte story? Yes na yes. May common denominator sa ating lahat dito. Tama po ba? And that, we all have our own Duterte story. Palapan po natin yung mga senators natin na dumating ngayon. Senator Robin Hood Padilla and Senator Bongo. Ayan. Palakpakan naman natin sila, guys. Yung level 10 na palakpak. 1, 2, 3, go! Ayun. Thank you so much. Nai-starstruck ako, Mentor Rob. Grabe, lahat to nakikita ko lang kasi sa TV. At saka sa Facebook. Ngayon nakikita ko na in person. My God. Oo, kahit sila, nasa Star Trek kanina. Oo nga eh. Na-starstruck din ba kayo? Ayun. Okay. Pare-pare tayo, no? Okay. So magpatuloy po tayo. We will have an opportunity again later on, no, to get to meet or get closer to our leaders this afternoon. So lahat po tayo, gaya ng sinabi ko, may kwentong Duterte tayong lahat. Tama po ba? Yes. Yes. Ikaw ba may kwentong Duterte? Sige nga, habang hinihintay natin mag-settle down, sabihan mo ang katabi mo in 30 seconds, okay? Ano ang kwentong Duterte mo? Sabihin mo sa katabi mo. Come on, everybody. Ano ang kwentong Duterte mo? Bakit Kwento ka mo. sumusuporta kay Tatay Digong at sa mga Duterte? Come on, guys. Ako, Mentor Rob, simple lang. 'Di ba? Sabi ka na ni Honorable Alvarez nung panahon na ito, nung panahon ng mas mahirap kaysa sa nung panahon ng COVID. Tama. During the time naka-lockdown tayo pero I felt very safe.
Yeah. Very, very safe. Parang kahit gabi na ako umuwi, hindi ako natatakot. That's it. No, from an ordinary citizen like me. Yun talaga yun. Hindi ako natatakot. Ngayon, wala na. So what actually binds us here together is that we all have our own Duterte stories at the individual level. Yes or yes? Pero mas importante po yung collective story that we forge together. Because with our stories, kung yun ang i-highlight natin, we fight alone, we lose alone. But Yes. this is a country fight. Although our stories are important, but what is more important is that what story we create moving from this place onwards. Tama po ba? At ito po ang sinisimulan natin ngayon. So explain ko lang po kung anong meron sa Rage Coalition. Okay? You know, one time my mentor told me that the best way to influence, if you look at history, is to be faceless. And honestly, I really, really prefer to work being in the background, being faceless. But he said it is actually those faceless people that get to rule. And nakita ko yan sa example ni Tatay Digong. Wala ka namang makitang prints pag may ginawa siyang maayos. Tama ba? Hindi niya ina-advertise sarili niya. Hindi niya ina-advertise ang mukha niya. Hindi niya binibida yung sarili niya. But the more he hides the face and the brand, the more it actually shows. And the more people actually seek him. Yes? But for a coalition to work, it has to be, in a sense, faceless of individual faces and dedicated to one goal, dedicated to one vision. And that is why we are here right now. Yan po ang Rage Coalition. Alright? And we are so grateful that from different sectors, different organizations, parallel groups, and 3 political parties, ito po is our commitment to come together to really face the issues of our society, no, as one body. And we're so grateful that we are being led. I know he's been designated to lead, but we're grateful because we are being led by someone really close to our hearts, right? Mamaya maririnig nyo siya. At pag nagsalita siya mamaya, may request ako. Find a minute or 2 pag nagsalita siya mamaya na ipikit nyo ang mga mata ninyo. Alright? And you will hear somebody speaking. So, and we're so grateful that Mayor Baste Duterte is here right now with us. Pwede po natin palakpakan ulit. So may mga objectives po ang coalition na to. Number 1, pursue accountability against corruption and misuse of public funds. Galit tayo doon, tama po ba? So yun po, we pursue accountability. We will be relentless, unstoppable. We ask for accountability. Number 2, we are here because we advocate solutions to the rise in the cost of living. Lahat mahal na, tama ba? Dapat masolusyonan na. Okay? I think this is already the 5th day sa mga brothers natin in Liwasan na nandun asking na dapat magkasolusyon tayo rito. Alright? I for one will be there later on. Number 3, defend democratic institutions and processes. Respetuhin natin what binds us together. Number 4, protect citizens and organizations from abuse of government power. 5, promote responsive, transparent, and people-centered governance. So this coalition will be based on that. This is not just, us coming together so that magkaroon ng event na ganito, magpakita tayo as a form of a brand. It is a mission, and a mission is supposed to be delivered, and a mission is supposed to create results. And from this day forward, as we commit, let's promise ourselves and the leadership of the coalition that we are one with them, right? To deliver results for our country. So maya po, lahat po yung mga, we will have a symbolic signing as well, and also all of us will get to sign yung binigay namin ng mga forms sa inyo, kokolektahin natin yon. But please, when you sign that later on, sign as if our nation's future
depends on it.